Hello! Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Prayer para sa asawang nanakit ng aking damdamin. Ama, lumalapit po ako sa iyong paanan sa mga sandaling ito. Ama, hindi ko na alam kung kanino ako magsusumbong, kung kanino ako magsasabi sa problemang pinagdaraanan ko. Sinusumbong ko sa iyo, Ama, yung ginawang pananakit ng aking asawa sa aking damdamin. Panginoon, lagi niya akong sinasaktan, yung verbal abuse. Nagsasalita siya ng mga bagay na nakakasakit sa aking damdamin. At para sa kanya, okay lang yun na walang problema. Panginoon, pinapahiya niya rin ako sa mga kaibigan niya, sa harapan ng kanyang pamilya, maging sa aming mga anak. Ama, dalahin ko, tuldukan mo na po ang paghihirap ko. Tulungan mo po ako, Ama. Tulungan mo ako, ituro mo sa akin ang tamang daan. Father God, kinausap ko na po siya. Ilang beses ko na po siyang kinausap patungkol sa bagay na to. Pero, hindi pa rin siya nagbabago. At para sa kanya, biro lang ang mga ito. Ama, hirap na ang kalooban ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, nasasaktan po ako, Panginoon. Lalo na, minsan hindi siya umuwi ng bahay. Minsan, Panginoon, kasama niya yung mga barkada niya. At minsan, Panginoon, inaabot siya hanggang 2:00 ng madaling araw. At kapag kinakausap ko siya, tinatanong ko siya kung saan siya nanggaling, nagagalit siya sa akin. At sinasaktan niya po ako, Panginoon. Pinagbubuhatan niya ako ng kamay. At sinisigawan niya ako at sinasabi niya na kung hindi raw ako makatiis, lumayas ako at wala siyang pakialam sa akin. Panginoon, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi ko rin po makausap ang kanyang pamilya kasi, Panginoon, para sa kanilang mga mata, ako ang may kasalanan sapagkat, Panginoon, hindi nila ako gusto bilang asawa ng kanilang anak. Father God, samahan mo ko. Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin, Panginoon. Na alam ko, Panginoon, na may ibang kinalolokohang babae ang asawa ko. Kaya ituro mo sa akin, Panginoon, ang tamang desisyon. Para sa ganun, hindi na ako nahihirapan at para din sa mga anak ko. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ituro mo sa akin ang mga bagay na dapat kong gawin. Help me, Father. Panginoon, bigyan niyo rin po ako ng kalakasan, ng loob, tibay ng dibdib. Kasi, Panginoon, sa harap ng mga anak ko, masaya ako. Ayokong ipakita sa kanila na umiiyak ako, na nasasaktan ako. Ayokong mag-alala sila. Kaya, Panginoon, dalangin ko na habang maaga pa, ituro mo na sa akin ang bagay na dapat kong gawin, alang-alang sa aking mga anak. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang araw na to. Hipuin mo rin po ang aking asawa. Baguhin mo po siya. Ilayo niyo po siya sa babaeng kinahuhumalingan niya. Ilayo mo po siya, Panginoon, sa masamang barkada. Salamat, Lord. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa mga Mrs. at Mr. na dumadaan sa ganitong uri ng pagsubok, ang masasabi ko lang sa iyo, kung palagi kang sinasaktan ng asawa mo physically at verbal abuse, kung hindi siya nagbabago, kung maraming taon ka nang sinasaktan at inaabuso at maraming panahon na niloloko ka niya,
na may babae siya o may lalaki siya, I would like to say this to you. Don't cry in silence. Huwag kang iiyak ng tahimik. You need to do something about it. Gumawa ka ng paraan. Hindi ito para lang sa'yo. Ito ay para rin sa iyong mga anak, lalo na kapag maliliit pa ang mga anak mo. Kailangan protektahan mo ang sarili mo, lalo na kung abusado ang asawa mo o misis mo na nananakit na, nanganganib na ang buhay mo maging ng iyong mga anak. Gumawa ka ng aksyon, lumayo ka sa kanya, at dali mo ang iyong mga anak, magpanibagong buhay ka. Kausapin mo ng puso sa puso, ng masinsinan ang iyong asawa para alam mo kung anong plano niya, kung ganito na lang ba kayo, laging nagsasakitan habang buhay. Kailangang maliwanag sa iyo kung ano ba ang plano niya, kung may plano ba siyang magbago pa. Mga mister at mga misis, isipin niyo ang iyong sarili. Oo, hindi ko sinasabi sa iyo na idiborsyo mo ang asawa mo. Hindi ko sinasabi sa iyo na iwan mo ang asawa mo. Ang sinasabi ko sa iyo, mga misis at mga mister, na kung matagal mo nang pilit na inaayos ang sitwasyon na to, na binibigyan mo siya ng maraming pagkakataon upang magbago, kinakausap mo siya pero ayaw niyang magbago, patuloy ka pa rin niyang sinasaktan, maging ang mga anak mo, at patuloy pa rin ang kanyang pambababae, ang gusto kong sabihin, it's not worth fighting for him or it's not worth fighting for her. Isipin mo ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, at mag-move on ka na, nakasama ang iyong mga anak. Well, maraming salamat mga kaibigan sa pagsama mo sa akin dito sa Praying Mom, at patuloy kitang isasama sa aking mga panalangin. At kung mabigat ang pinagdaraanan mo, kaibigan, gusto kong palakasin ang iyong kalooban na malaki ang nagagawa ng panalangin may pananampalataya. Maraming salamat muli at magkita ulit tayo sa susunod na linggo dito lang sa The Praying Mom. Thank you so much and may the Lord bless you and keep you safe for the rest of the week. Amen.